gapiin mo ang buong Amalekites. Matatalo mo sila. Pero lahat na makukuha mo sa kanila, lahat ng lalaki, babae, lahat ng nandoon, kahit hayop, patayin mo sila. Kahit bata, patayin mo sila. Patayin sila lahat. Yun ang utos ng Diyos through Samuel, Prophet Samuel. Pero ano nangyari? Kung babasahin natin yung 1 Samuel chapter 15, yung buong chapter ng 1 Samuel, makikita natin na hindi ginawa ni Saul, ni King Saul, yung inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel sa kanya. Bakit? Pagdating ni Samuel, dinalaw niya si King Saul at dinalaw niya ang hari at sabi niya gano'n, nung kausap niya, sabi ni King Saul, "Oh, welcome! God bless you! Peace be with you!" Wow, ang ganda naman ng bati ni King Saul, no? Ano nangyari? Ano yung naririnig ko na iyak ng mga hayop? Yun po ba? Yun po kasi yung mga nakuha namin doon sa nilusob naming lugar. Di ba sabi ng Diyos, patayin lahat? Hindi. Kasi kinuha yan ng mga sundalo ko para ialay sa Diyos kapag ka naghahandog kami. Wow, ang ganda ng intention. Ganda ng intention, ang ganda ng motibo. It is a good idea, but it is not God's idea. Minsan meron tayong magandang idea, pero hindi naman to ang idea ng Diyos. Minsan may gusto tayong mangyaring mabuti, pero hindi naman yun ang gusto ng Diyos na mangyaring mabuti. Nakuha niyo po ako? Ibalik niyo na po ako. Anong sabi ni Samuel? Ay, okay. Okay lang. Okay lang naman yan. Total, yung matataba naman pala ang kinuha nyo. Total, pampang-alay naman pala sa Diyos yan eh. Okay lang yan. Anong sabi ni Samuel? It is better. Obedience is better than sacrifice. Doon natin nakuha yun. Ang pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa mga sakripisyo. Yung pag-aalay. So, mahalaga yun. Pagsunod. Buong puso. Siya hindi eh. Hindi buong puso kay King Saul eh. May natira pa sa kanya. Nagtira pa siya. Alam niyo po ba, hindi lang po yung mga hayop ang tinira niya. Tinira niya po si King Agag. King Agag. Alam niyo po ang nangyari kay King Agag? Pinatawag ni Prophet Samuel. At nanginginig siya. Sabi ng Biblia, nanginginig siya na lumapit kay King Samuel. Siguro naman po hindi niya ako papatayin kasi hindi ako pinatay ni King Saul eh. Hindi niya naman po siguro ako papatayin. Siguro maawa po kayo sa akin. Kasi si King Saul naawa sa akin, hindi ako pinapatay eh. Hindi ako pinatay. Ano sabi ni Prophet Samuel? Ay, okay lang yan. Total. Yung hari naman pala ang nagligtas sa'yo eh. Hindi ka pinatay eh. Okay lang yan. Yung po ba sabi ni King Samuel? Ni King Samuel. Nagkakabalik-baliktad na tuloy ako. Yung aking kwento. Yung po ba nangyari kay Prophet Samuel? Hindi. Ano ang nangyari? Kung babasahin niyo po doon, mga magulang at mga kapatid, ito yung unang chop-chop. Chop-chop. Alam niyo, hindi lang niya sinaksak si King Agag. Hindi niya lang pinugutan ng ulo. Pinagpuputol niya ang katawan ni King Agag. Why? Kasi it is good idea. It is good idea. Nandito yung
Si King Agag, good idea yon para kay King Saul. Pero hindi yon good idea sa Diyos. Why? Obedience is better than sacrifice. Hello? Amen? Basahin niyo po yung 1 Samuel chapter 15. Tignan niyo po doon. Yun yung kauna-unahang chop-chop. Di ba, may nakabalita tayo? Pinatay na ganito, pinaghiwa-hiwala yung katawan, pinaghiwa-hiwala yung ganito. Kala nyo, yun ang una? Hindi, yun ang una, nasa Biblia pa. Way back 2,000 years ago. Way back many, many years ago. Yun ang unang-unang chop-chop. Biro nyo. Kung gaano kagalit ang Diyos sa mga taong hindi buong puso na sumusunod sa Kanya. Na merong mga dahilan, merong mga reason, may mga bagay na kung saan ay gusto nilang ipalit sa Diyos. Kung gusto nating sumunod sa Diyos, huwag tayong magkaroon ng reservation. Dahil sa pagsunod, mga magulang at mga kapatid, hindi lang pagsunod yon. Yun po ay pagtitiwala sa ating sinusunod na Diyos. Pag sinabi ng Diyos, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Amen. 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 Wholehearted obedience. Kaya pag sinabi ng Diyos, be holy, for I am holy, and be holy in everything you do. Pag sinabi natin, Lord, susunod ako sa iyo. Therefore, we must obey His command. Amen po ba? Letter B. Number 1 is wholehearted obedience. Number 2, walk in the fear of the Lord. Lumakad sa pagkatakot sa ating Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin po ng fear of the Lord is reverential trust with the hatred of evil. Paggalang, pagtitiwala na merong paggalang na may pagkapuot sa kasamaan. Amen po ba? Amen po ba? Paggalang na may pagtitiwala na napupuot ka sa kasamaan. Amen po ba? Ayun ang ibig sabihin nun. That is the requirements of holiness. Parang hirap naman yata, Pastor. Hirap naman yata nung requirements para sa kabanalan. Hindi po mahirap. Sa totoo lang po. Hindi po ito mahirap. Bakit? Kasi kung lalakad tayo sa kalooban ng Diyos, kung masusunod tayo ng buong puso sa Kanya at magtitiwala sa Kanya, hindi po tayo mahihirapan patungo sa kabanalan. Why? Kasi sa biyaya niya, tutulungan po tayo ng Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tutulungan tayo niya. Amen po ba? Amen po ba? Gagawa ang Diyos ng daan. Sabi nga po dun sa awit, God will make a way. God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide.
hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Amen. Doon sa verse 17 po ng ating text, sinabi po dito ni Apostol Pedro na yamang tinawag natin siyang Ama, igalang natin siya dito sa lupa sapagkat, diba? Sayin natin lahat. Ready? 1, 2, 3. Walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Sino po dito ang mga buhay sumigaw ng malakas na Amen? Amen! Therefore, igalang natin ang ating Ama. Kung papanong ginagalang ng ating Panginoong Hesus ang kanyang Ama, gayon din nating igalang ang Ama. Amen. Amen po ba? Amen po ba? Habang tayo ay nabubuhay. Paano natin maipapakita ang paggalang sa ating Ama? Sa pamamagitan ng kabanalan, sabi nga nung ating binasa, sa lahat ng ating ginagawa. Bakit? Kasi sa totoo lang po, nakikita ng tao, hindi nakikita ng tao, pero hindi ito liligtas sa paningin ng Diyos. Kasi lahat ng bagay ginagawa natin dito sa loob ng church, doon sa labas ng church, doon sa ating mga trabaho, doon sa ating mga eskwela, doon sa ating mga bahay, doon sa ating mga pinupuntahan, mga magulang at mga kapatid, alam ng Diyos lahat ito. At Siya ang maghuhusga sa atin. Amen? Amen po ba? At bawat isa ay huhukuman ng Diyos ng walang pagtatangi. Diba? Amen? Amen po ba? Amen po ba? Kasi katulad ko po, hindi ako pwedeng magsabi sa inyo, ay, mas mataas ako sa inyo kasi ako ay tatay, ako ay pastor, ako ay lingkod ng Diyos. Kaya ngayong oras na ito, favorite ako ng Diyos. Bakit? Kasi yung position ko, mas mataas sa inyo, mga magulang at mga kapatid. Hindi. Bakit? Kasi ang Diyos, walang tinatangi. Walang tinititigan ng Diyos at walang tinitignan din ng Diyos. Lahat pantay-pantay na huhusgahan ng Diyos. Ano ang sabi ng Romans chapter 14 verse 12? Roma, kabanatang 14, talatang 12. Romans. Anong sabi dito? Basahin po natin lahat. Ready? 1, 2, 3. Kaya't lahat tayo ay magbibigay sulit sa Diyos. Ano man ang ating ginawa, inisip, sinabi. Nakaligtas man tayo sa pagsusulit dito sa lupa, sa Diyos hindi tayo makakaligtas. Why? Because God is our all-knowing God. Our omniscient God. Pag sinabi nating omniscient, all-knowing, alam ng Diyos, bago pa lang natin gawin, isipin, sabihin, alam na ng Diyos na gagawin natin ito at iisipin natin ito at sasabihin natin ito.
Biro nyo, nung nagkasala tayo kahapon, may mga kasalanan tayo kahapon. Tama po? Tama po ba? Halos araw-araw, nagkakaroon tayo ng hindi gusto ng Diyos na ginagawa natin. Araw-araw yun. Meron tayong kasalanan. Yung kasalanan natin, mga nakaraan, kasalanan natin kahapon, kasalanan natin nung isang linggo. Alam ng Diyos lahat yun, mga magulang at mga kapatid. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Kaya hindi tayo sinisingil dahil dun sa ating mga kasalanan. Kasi ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Ngayong umagang ito, yung kasalanan natin kahapon, ng isang araw, hindi tayo siningil ng Diyos. Bakit? Bakit? Ano ang patunay na hindi tayo siningil ng Diyos? Bakit? Buhay pa tayo ngayong umagang ito. Buhay pa tayo ngayong araw na ito. Amen po ba? Amen po ba? Pagpapakita po ito na napakalaking biyaya ng Diyos sa atin. Sukdulang biyaya. Hindi masayod, hindi maisip, hindi maipaliwanag na biyaya ng Diyos na kahit tayo ay merong pagkakasala na dapat tayo ay parusahan at mamatay, subalit nanaig pa rin ang kanyang biyaya sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Ako po, hindi ko pa sasabihin sa inyo na hindi ako nagkakasala. Hindi ako sasabihin sa inyo, mga magulang at mga kapatid, na hindi ako nagkakamali. Ngayon lang, nagkamali na po ako dahil hindi ako nakapag-necktie. Hindi naman ibig sabihin kasalanan po yun na hindi ako nakapag-necktie. Kaya lang kasi gusto ko maging presentable sa Diyos. Kasi ang pinaglilingkuran natin dito ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kung haharap tayo sa Kanya tapos ang suot natin ay, alam niyo po, nalulungkot man po ako, mga magulang. Pero style nila yon. Kaya lang hindi sa akin. Minsan kasi meron dito matin dito. Pasok niya, nakita ko kagad siya, naka-short. Naka-short. Inayaan ko lang po. Pagkatapos ng service, kinausap ko siya. Sabi ko gano'n, Kuya, ba't naka-short ka? Sabi ko sa kanya, naka-short ka. Binasahan ba naman ako ng Bible? Nag-quote ba naman ng Bible? Sabing ganun sa akin. Di ba, Pastor? Ang sabi ng Biblia, nakatingin ang Diyos sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Sa isip-isip ko, nirebuke ako nito. Parang mali yata yung sinabi ko. Kasi Biblia na yun, alangan namang kalabanin ko yun. Di ba sabi ng Bible, nakatingin ang Diyos sa puso, hindi sa panlabas na anyo. Gusto ko na lang po sabihin, kung tanungin sa Kanya, saan ba nakalagay yun? Gusto ko sabihin sa Kanya kasi kinote niya. Gusto kong tanungin sa anak sa Kanya, kaya lang baka mapahiya eh. Ako po kasi alam ko yun eh. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. Tingnan mo nga kung yun. Baka nagkamali rin ako eh. 1 Samuel 16 verse 7. Kaya yun ang ano ko. Sabi kong ganun, opo, sabi ko na lang. Tama ba? But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord doesn't look at the things man looks at. Man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Diba? Tama pala. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, Brad,
tama yung quotation mo. Pero sa akin, mali ang iyong application. Bakit po? Kasi hindi proper. Hello? Hindi proper. Anong ibig sabihin? Hindi proper. Aatin ka ng pananambahan sa Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Tapos ganyan ang inyong itsura. Kung ikaw po, mga magulang at mga kapatid, ay naimbitahan sa Malacanang para kausapin mo si PBBM, ang presidente, ang pinakamataas na tao sa ating bansa. In-invite ka niya. Ano kaya ang isusuot natin? Siyempre, isipin natin. Huhukayin natin yung ating mga baol. Pipiliin natin yung pinakamagandang damit. Bakit? Kasi ang kaharap natin, ang pinakamataas na tao sa ating bansa, ang presidente. Pupunta ka ba doon na nagula-gulanit ang iyong damit at nakashort ka lang? Hindi. Kung ang tao, binibigyan natin ng halaga sa pamamagitan ng ating panlabas na anyo, how much more yung Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga pangyarihan sa lahat, ang hindi natin bibigyan ng pinakamainam sa ating mga buhay. Amen. Hindi ko naman po, mga magulang at mga kapatid, tinutuya yung mga hindi makabili ng mga mahaling damit. Hindi ko po. Wala pong problema doon, mga magulang at mga kapatid. Kaya lang, sipin natin, mga magulang at mga kapatid. Sana, paghandaan natin bawat panahon na humaharap tayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Be holy, for I am holy. Bakit? Lahat tayo husgahan ng Diyos. Sa ginawa natin, inisip natin, sinabi natin. Meron pang talata dyan, pero maaring, mga magulang at mga kapatid, sa Bema Judgment, kasi ito po yung paghukom eh. Lahat ng mga Kristiyano ay huhukuman ng Diyos. Lahat. Lahat. Kung saan tayo pupunta. Kung tayo po ba ay i-judge ng Diyos na meron tayong reward, meron tayong award, meron tayong i-recognize tayo dahil sa mga ginawa na 1 Corinthians chapter 3 verses 11 to 15. Makikita nyo po dyan kung ano po ang gagawin doon po sa Bema Judgment. Meron pong dalawang klaseng materialis dyan na gagamitin at dadaan po ito sa apoy. Sa Tagalog. Tagalog na. Ayan o. Verse 12. Babasahin natin verse 11. Verse 11, babasahin natin muna. Sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaring ilagay liban sa nailagay na si Kristo Jesus o si Hesus Kristo. Siya ang ating pundasyon. Amen po ba? Verse 12. May magtatayo na gamit ang ginto, pilak o mamahaling bato. Mayroon namang gumagamit o gagamit ng kahoy, dayami o pinaggapasan. Verse 13. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom. And that is the Bema Judgment po yan. Sapagkat ang araw na iyon ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng bawat isa. Verse 14. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay mananatili, ang nagtayo nito'y tatanggap ng gantimpala. It is a rewarding time to. Rewarding.
Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala, gayunman maliligtas siya lamang ay parang nagdaan sa apoy. Anong sabi po rito? Yung ating mga ginagawa, yung ating mabubuting gawa, di ba sabi ng ating Panginoon o sabi ng Biblia, yung ating teksto, sabi ganoon, sa lahat ng inyong gagawin, dapat merong kabanalan. Amen po ba? Depende po, mga magulang at mga kapatid, kung ito po ay ginawa nating may kabanalan o ginawa lang po natin out of our duty. May mga tao po kasi pumupunta ng church, pumupunta ng bahay-sambahan, out of duty. Kailangan eh. For example, sa mga tutugtog, wala kasing tutugtog eh. Nagkakalikot ng sound system. Wala kasing nagkakalikot ng sound system. Kung out of duty ang pagpunta sa church, mga magulang at mga kapatid, ang sabi ng Bible, masusunog lahat yun. But kung out of holy love, out of our love for God, mananatili yon, parang ginto, pilak at mamahaling bato. Kung ito ay hindi masunog, yun ang iririgalo sa atin. Yun ang ilalagay sa ating korona. Wow! Ang manatili hanggang wakas, ang sabi ng Matthew 24 verse 13, ang manatili hanggang wakas ay maliligtas. Kung yung mga nanatili hanggang wakas ang maliligtas, mga magulang at mga kapatid, ikaw at ako ay magkakaroon ng gantimpala. Depende kung ginawa mo ito out of your love for God. Kung out of your duty, out of the duty, hindi 13, 13. 13, 13. Yan, 13. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay siyang... Pero wag mag-alala, mga magulang, mga kapatid. Kung masunog man yung lahat ng ating ginawa dito sa lupa at wala tayong award o reward, ang sabi ng ating binasa, ikaw po ay ligtas pa rin. Amen? Guro, yung iba sasabihin, okay lang po yun kahit wala akong reward, basta ako makapiling ko ang Diyos at ligtas pa rin ako. Good. Tama po. Pero nasahin pa rin natin na magkaroon tayo ng reward at award. Hindi lamang po yung reward of salvation, kundi reward of the things that has done in good faith and out of our love for our God. Amen. Kahit walang matanggap, mga magulang at mga kapatid, kahit walang nakatingin, dapat po maging iba tayo sa iba. Amen. Amen po ba? Kahit walang nakatingin, kahit walang nagmamasid, kahit walang palakpak, kahit walang papuri, gawin natin ang ating mga ginagawa ng nasa biyaya at pag-ibig natin sa ating Panginoong Diyos. Ang mangyayari kung hindi tayo susunod sa Diyos at mawawalan tayo ng paggalang o pagkatakot, ano pa ang mangyayari? Meron pa po akong Roman number 3. Pero hindi ko po tatapusin lahat. Roman number 3, the result of unholy living. Ano po yung magiging dahilan
pag hindi tayo nabuhay ng may kabanalan, number one, the enemy has the opportunity to blaspheme God. Ang kaaway, mga magulang at mga kapatid, kapag hindi tayo nabubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos, ang sabi ng Biblia, ang kaaway ay pwede niyang, meron siyang pagkakataon para, sa Tagalog ng blaspheme po, alipustahin ang Diyos. Alipustahin ang Diyos. Bakit? Kasi tayo po ang pinili ng Diyos. Tayo po ang tinawag ng ating Panginoong Diyos. At kung hindi tayo gumagawa ng kabanalan sa ating mga ginagawa, iniisip, sinasabi, mga magulang at mga kapatid, pwede niyang alipustahin ng Diyos. Bakit? Siya yung ating tatay eh. Siya yung ating ama eh. Tayo ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Eh, hindi pwede niyang alipustahin niya. Ay, yan. Yung ano mo, yan. Hindi ba? Yan, yung anak mong yan, naku! Di ba, illustration nito, mga magulang at mga kapatid, ay si Job. Nung nakaharap ng ating Diyos, si Satanas, ang sabi ng Diyos kay Satanas, "Oh, nakita mo ba yung aking lingkod na si Job?" Tinanong muna si Satanas, "Oh, saan ka? Oh, narito ka pala. Saan ka galing?" "Paparoot, paparito." Kaya nga po, mga magulang at mga kapatid, kapag kinumusta kayo at tinanong kayo, "Saan ka galing?" Huwag niyo sasagutin ng paparoot, paparito. Bakit? Yun ang sabi ni Satanas eh. Pagka kinumusta, "Oy, saan ka galing?" Doon, paparoot, paparito. Wag yun ang sagot nyo, mga magulang at mga kapatid. Bakit? Yun ang sinagot ni Satanas nung tinanong sa Diyos eh. Paparoot, paparito. Nang sabi ng ating Panginoon, "Nakita mo ba yung lingkod ko na si Job?" Oo, nakita ko yan. Tapat siya, mabuti siya. Banal ang kanyang buhay, mapagkakatiwalaan siya. Kaya lang naman ganyan niya kasi mayaman siya. Pinagpapala mo siya. Nang sabi ng ating Panginoon, sige, galawin mo yung kanyang kayamanan, pero wag mong gagalawin ang kanyang buhay. Yun, mga magulang at mga kapatid. Kaya nga, mga magulang at mga kapatid, ang kayamanan ng tao, ang kayamanan natin, yung ating pinagsisikapang ipunin, pinagsikapang pagtrabahuan, pinagsikapang pagpawisan. Tandaan po natin ito, mga magulang at mga kapatid. Kapag yaan ay pinahintulot ng Diyos na kunin sa atin, isang idlap lang yan. Kung babasahin nyo ang Job chapter 1, makikita nyo lahat ng kanyang kayamanan nawala. Siya ang pinakamayaman sa kanilang lugar, pero lahat ng kanyang kayamanan nawala. Tandaan po natin, huwag nating mahalin ang ating mga kayamanan. Huwag nating mahalin ang ating mga pera. Mahalin natin yung nagbigay ng kayamanan, nagtiwala sa ating magbigay ng kayamanan at magbigay sa atin at nagtiwala sa ating bigyan tayo ng pera. Yun ang ating mahalin. Amen po ba? Ang Diyos. Don't love the created things. Love the Creator who created things. Amen po ba? Amen po ba? Don't give the devil opportunity to blaspheme God. Hindi naman na-blaspheme ng Diyos hindi na-blaspheme ng demonyo ang ating Panginoong Diyos sa harapan ni Job. Tinanggal nga lang niya yung kayamanan. Alam ba tinanggal niya? Lahat ng kanyang mga anak na 10, tinanggal. In a twinkling of an eye, lahat ng anak niya patay. Sa loob ng isang araw, lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng kanyang mga anak, lahat ng kanyang mga ari-arian ay nawala. Pero hindi nawala ang kanyang sariling buhay. Bakit? Ang buhay natin ay sa Diyos. Ang buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos. Pinahiram lang sa atin yan.
Amen po ba? Kung pinahiram po sa atin yan, siya lang po ang may karapatang kumuha. At dapat din po, meron din tayong karapatan na ibalik sa Kanya. Sabihin po natin dyan sa ating katabi, gastusin natin. Amen po ba? Sabihin natin sa ating katabi, konti na lang po ako. Sabihin po natin yan sa ating baka sabihin nyo rin yung konti na lang ako. Hindi po yun nagpapasabi ko sa inyo. Sabihin nyo po sa katabi nyo, pag wala kayong katabi, sa sarili nyo na lang. Sabihin nyo sa katabi nyo, gastusin po natin ang nalalabi nating buhay para sa Diyos. Amen? Amen po ba? Lahat ng meron si Job na wala except ang kanyang buhay at ang kanyang asawang bungangera. Buti na lang, hindi nagbigay ng pangalan ng Biblia kung anong pangalan ng asawa ni Job. Kasi pagka pagka nakapangalan nyo pa ay mablaspheme nyo rin ang Diyos. O yung magulang nyo mablaspheme. Bakit binigyan mo sa akin yung ganitong pangalan? Pangalan nito ng bungangerang asawa, bungangerang tao. Walang maipula kay Job. Dalangin ko po mga magulang at mga kapatid, wala rin sanang maipula sa atin ang kaaway dahil sa Diyos. Amen. Amen po ba? Sana walang masabi sa atin ang demonyo. Ito, yan, nako, ay, nako, yan, oh. Nyari lang yung mabait, Huwag sanang ganon. Sabihin po natin yan sa ating katabi. Huwag sanang ganon. Don't give the devil opportunity. Ephesians chapter 4, verse 27. Siguro ito na lang po yung huli ko. Tuloy ko na lang po ulit. Ephesians 4:27. Sa Tagalog. Basahin po nating lahat. Ready? 1, 2, 3. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Huwag. Yan po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Huwag nating bigyan siya ng pagkakataon. Bakit? Kapag binigyan natin siya ng pagkakataon, meron din siyang pagkakataon para alipustahin ang Diyos. Ang Diyos natin parang salesman. Ang Diyos natin. Hindi pala. Ang kaaway po natin ay parang salesman. Hindi po ang mga salesman demonyo. Hindi ko po sinasabi yun. Kundi inihahambing ko lang po yung mga salesman, yung mga nagtitinda-tinda ng mga produkto. Ako po kasi salesman din ako . Hindi po ibig sabihin pagka salesman, demonyo. Hindi po. Inihambing ko lang po sa mga salesman ang demonyo. Ha? Ano po? Talker? Stalker? Good talker. Sales talker. Parang gano'n. Ako rin po kasi salesman ako . Ako rin po kasi commissioner. Mahilig ako mga mission. Kaya kung meron kayong gustong produkto, sabihin nyo lang sa akin. Mangungumisyon ako sa inyo. So, di ba, pagka meron kumatok sa pintuan natin, tok, 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 tok. Sino po yan? Meron lang po akong gustong sabihin, meron lang po akong gustong ibenta sa inyo. Pasensya na po, hindi ako
Hindi ako nakikiano dyan. Ayoko na po ng networking. Ay, hindi po to networking. Maganda po ito. Gawin niyo po ito para sa inyong buhay. Ang ganda-ganda po nitong produkto na ito. Ay, hindi. Saka na lang. Bumalik ka na lang kapag ka ano. Hindi po, ma'am. Isang ano lang. 5 minutes lang po. Gusto kitang makausap. Pag binuksan niyo yung pinto niyo, alam niyo ang gagawin ng salesman? Ilalagay niya yung paa niya doon sa pintuan. At habang nakalagay yung paa niya doon sa yung pintuan, hindi niyo maisasara yung pinto, di ba? Yun ang time niya para sabihin niya kung ano yung produkto. Alam mo, itong produkto nito, naku, ang ganda-ganda ninyo. Lalo kayong gaganda dito sa produkto nito. Pag ito'y sinubukan nyo, ay yayaman kayo. Kapag ito'y sinubukan nyo, gaganda ang inyong buhay. Hindi lang buhay nyo ang gaganda, kundi ang inyong mukha, gaganda rin po. Eh dahil nakuha ka doon sa magandang salita, bubuksan mo na ngayon yung pintuan. Pinapasok mo na yung salesman. Nung pagpasok mo, na-scam ka tuloy. Scammer pala. Ganun ang demonyo. Scammer. Illegal recruiter. Manloloko. Kaya nga, ang sabi ng Bible, huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon ang dyablo. Amen. 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 Tumayo po tayo lahat. Be holy, for I am holy. Staying clean in a corrupt society. How? Paano? Wholehearted obedience. How? Paano? Walk in the fear of the Lord. Don't give the devil opportunity. Sabi nga ng 1 Peter chapter 5 verse 8. The devil is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ang kaaway ay parang isang leong umaatungal, naghahanap siya ng masisila. Mga magulang at mga kapatid, kung ang Diyos natin ay buhay, Diyos, ang demonyo buhay din po. Gagawa siya ng paraan para hatakin niya po tayo pabalik ng mundo. Gagawa siya ng paraan para tayo po ay magkasala, malaglag sa kasalanan. Ang demonyo po gagawa siya ng paraan para masira ang ating pamilya. Sabi ng John chapter 10 verse 10, the thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Ang demonyo, pwede siyang pumatay, pwede siyang magnakaw, pwede siyang sumira. Sumira ng magandang relasyon, sumira ng buhay, sumira ng katawan. Pero kung tayo po, mga magulang at mga kapatid, ay nandoon sa paglukob ng presensya ng Diyos. When we are in the presence of God, always, kahit gumawa ang ating kaaway ng isang bagay na hindi natin gusto na ipinahintulot ng Diyos, hindi tayo matitinag katulad ni Job. Tatayo pa rin tayo sapagkat ang pundasyon po natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, maraming salamat po ngayong pong umagang ito. Salamat po sapagkat binigyan mo kami ng panahon. Binigyan mo kami ng pagkakataon
ngayong araw na ito. Salamat po ng marami sapagkat alam namin, O Diyos, na nagmamalasakit ka sa amin. Ayaw mo kaming mapahamak. Salamat po. Kaya po ngayong umagang ito, Diyos, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isang narito, O Diyos, huwag mong hayaan na kami ay umalis. Umalis, Panginoon, sa iyong presensya. Umalis, Panginoon, sa iyong paglukob ng iyong makapangyarihang pakpak, Panginoon. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Psalms 91, verse 1. Salamat po ng marami sapagkat binigyan mo kami ngayong araw na ito ng pagkakataon. Habang tayong lahat ay nakayuko at nakapikit, maging ang mga nanonood ngayong oras na ito. Kung ang panalangin po ng ating puso, Panginoon, tulungan mo po ko, Diyos, na manatili sa iyong presensya. Kung ang panalangin po natin ngayong umagang ito, Panginoon, tulungan mo po kong maging malakas at ang aking buhay ay ang pundasyon, O Diyos, ay Ikaw, Panginoong Jesucristo. Ang panalangin ng ating puso ngayong umagang pong ito, Panginoon, narito po ang aking buhay, iniaalay ko po sa iyo. Tulungan mo po akong lumakad ng matuwid, mabuhay ng may kabanalan, at laging nasa sentro ng iyong kalooban. Kung ito po ang ating panalangin at panalangin ng ating puso, tutulungan ko po kayong manalangin sa Diyos. Kasama ko po. Itaas lang natin ang ating kamay sa Panginoon. Yes, salamat po sa kamay na yan. Yes. Yes. God knows our hearts. Alam ng Diyos ang ating buhay. Wala tayong maililihim sa Kanya at tayo po ang personal tayong magsusulit sa Diyos. We have a personal accountability. Accountability to our family, accountability to our community, accountability to our barangay, accountability to our school, to our work, accountability to our job, accountability to everyone. But most of all, we have an accountability to our omniscient God who knows all things, not only all things, He knows everything. Bago pa lang natin isipin, sabihin, gawin, alam na ng Diyos na mangyayari ito sa buhay natin. And we will be accountable to Him. Lahat ng nagtaas ng kamay, sumunod po tayo sa panalangin ito. Sabihin po natin, bata man, matanda man, sabihin po natin, Panginoong Diyos, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Inaamin ko, O Diyos, sa ganang aking lakas, sa ganang aking karunungan, ay wala akong magagawa. Kaya po ngayong umagang ito, sinasabi ko po, O Diyos, kailangan kita. Ngayong umagang ito, Panginoon, hinihiling ko po, tulungan mo po ako. Ayon sa biyaya mo. Na lumayo sa mundo. At sa mga gawa nito. Tulungan mo po ako, Panginoon. Na patuloy, O Diyos. Manahan. Manatili. Sa iyong presensya. Nakataas ang aking kamay. Natanda ng aking pagsuko sa iyo. Na wala akong magagawa. Kung hiwalay po ako sa iyo. Kaya ngayong oras na ito, hayaan mo, Panginoon, na makalakad ako ng matuwid, makapamuhay ako ng may kabanalan, at laging nasa sentro ng iyong kalooban. Araw-araw.
bawat minuto, bawat minuto, bawat oras, bawat oras, bawat segundo. bawat O segundo. banal na Espiritu, O banal na mangusap ka sa amin. Usap ka sa amin. Magsalita ka sa amin. Magsalita ka sa Tulungan mo po ako, O Tulungan Diyos, niyo po ako, O Diyos, na humiwalay na humiwalay sa nasa ng laman, sa nasa ng laman, nasa ng mata, nasa ng kapalaluan sa buhay. mata, kapalaluan sa buhay. Ikaw po, Diyos, Ikaw po, O ang Diyos, mag-control ang mag-control ng aking emotion, ng aking ng emosyon, aking buhay, ng aking buhay, ng lahat-lahat sa akin. ang lahat-lahat Salamat sa po akin. Salamat sa po pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Pwede na po tayong maupo. Ngayon pong oras na ito, ay panahon naman po para po tayo ay magkaloob. Sabi nga po doon sa ating binasa, ating teksto, maging banal po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Ngayon pong oras na ito, hayaan po natin ang ating pagkakaloob ay magkaroon din po. Lakipan natin ng may kabanalan. Amen po ba? Amen po ba? Sa totoo lang po, we cannot outgive God. Hindi natin pwedeng higitan ang pagbibigay ng Diyos. Siya ang unang nagbigay sa atin. Ang binigay niya sa atin ay hindi yung tira-tira. Binigay niya sa atin ay hindi yung sukli. Ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay at ang pinambayad niya dito, ang kanyang banal na dugo. We cannot outgive God. Alam niyo po, sa panahon ng pagbibigay, takot na takot ako pag hindi ko nagawa kung anong kalooban ng Diyos. Kaya po ngayong oras na ito, mga magulang at mga kapatid, hayaan po natin, magbayad tayo ng ating ikapo. Magbigay tayo ng ating mga offering o ng ating mga handog. At tinatawagan ko po ang mananalangin para po sa ating pagbibigay. Si Kuya Jonathan. Thank you, Lord. Hello po, good morning po. Tayo po ay manalangin ang pasalamat sa mga na-receive po natin ngayong linggo ito, sa mga blessing na binigay ni Lord po. Okay po, Lord, napakabuti mo. Sinasamba po namin, ikaw po ang great provider sa aming mga buhay. Lord, salamat po Lord sa umaga ito. Na mga blessing na binigay mo, na patuloy yung pinagkakaloob niyo po sa amin. Salamat din po Lord sa mga salita mo na aming narinig sa umaga ito. Hayaan mo po Lord na manahan po namin sa aming mga buhay. Salamat po Lord sa mga karunungan, pagpapala at pag-iingat mo sa amin sa aming pagbibigay ng tithes and offering. Nawa po pasalamatan ka, mapurihan ka sa aming pagbibigay. At patuloy mo pong bigyan ng kalakasan ng aming katawan na nagmumula sa iyo at pagpapala sa aming pinagkakakitaan. Salamat po Lord at sa bawat isa sa amin pagpalain niyo rin po. At sa mahandog na ito, ito ay magamit at makatulong sa ikakalawak ng iyong gawain. Salamat po Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us give unto the Lord His blessing be upon us. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your weeping and rejoicing. He is for you. He is for you. He is for you. May His favor be upon
Sige po. Yan. Gusto ko lang pong ipanalangin po yung bago natin, si Kuya, kapatid ni Kuya, ni Tatay Estelo ng Villa Esperanza, tsaka si Kuya Juanito po ba yun? Si Kuya Juanito. Pwede po ba kayong pumunta rito? Urge lang po ng Spirit sa akin na kayo po ay panalangin ko ngayong oras na ito. Sige po. Kuya Juanito, tsaka si Kuya, Efren ba? Kilala mo siya, Cornel? Ito po, taga ano to taga ano ka ba? Villa. Taga Villa rin yan. Taga Villa. Sige po, dito po kayo. Pangalan mo kuya? Gerald. Yan, si Kuya Juanito. Kuya niyo po siya? O ate po kayo? Ate kayo. Sige po. Kuya Juanito, tsaka si Kuya Gerald. Sige po, ituon niyo po ang inyong kamay sa lugar na ito. Tayo po ay manalangin. Narito po, Diyos, ang aming mga kapatid, Panginoon, na dinakaw mo sa lugar na ito. Ano man ang ninanasa ng kanilang puso, O Diyos, ngayong oras na ito. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na ito po, O Diyos, ay matagpo sa pangalan ni Jesus. Sila man po ay nagtatrabaho, pagpalain mo po sila. Kung wala po silang trabaho, ikaw magbibigay sa kanila ng trabaho, O Diyos, o pagkakakitaan, Panginoon. Pagpalain mo po, O Diyos, si Kuya Gerald at maging si Kuya Juanito. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng kanilang puso. Hayaan mo, Diyos, ng kanilang paglilingkod, ang pagpupuri, pananambahan sa iyo ay manatili, Panginoon, sa kanilang buhay, saan man sila naroon, Panginoon. Gamitin mo, O Diyos, si Kuya Gerald, si Kuya Juanito, para sa iyong kaluwalhatian. Maganap ang iyong kalooban sa kanilang buhay. Pagpalain mo rin po, Diyos, ang lahat ng naging kabahagi sa pananalangin na ito. Ikaw ang nakakaalam ng kanilang mga dalangin, O Diyos. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you. Welcome. Kuya Juanito, Kuya Gerald. Welcome. God bless. Ito po yung ating Shabbat reading, August 15. Sabado po yung August 15. Sabado ba? Friday. Oo nga, Friday. Friday po pala. Kasi ginagawa po natin itong Shabbat natin ay Friday evening. Erev Shabbat ang tawag po doon. Erev Shabbat, Friday evening. Alas 6 ng gabi nagsisimula hanggang alas 6 ng gabi ng Sabado. Hindi naman po ibig sabihin, babasahin niyo po yan ng alas 6 ng gabi ng August 15 tapos matatapos kayo ng gabi ng August 16. Hindi po kayo magpe-pray ng buong araw na yon. Hindi po, mga magulang, mga kapatid. Ito po ay ginagamit natin dito as our medium of our altar prayer. Buong pamilya nagme-meditate ng salita ng Diyos. Buong pamilya nagbe-bless o nagpe-pray. Buong pamilya ay hindi naman po kapag kayo po ay nakapag-Erev Shabbat, nakapag-Shabbat na kayo ng Friday, hindi nyo na po ibig sabihin mag-Erev Shabbat o magsashabbat pa rin kayo ng Saturday. Kami po mag-asawa, dahil wala na po yung aming anak na si Denise, ay nasa ibang na po siya. Ngayon, medyo nahihilo po siya ngayon. Sana po yung iniisip nyo ay mangyari na. Ha? Ano po? Type ko? Siyempre naman po. Matanda na ako tapos wala pa akong apo. Ayan. Ano po, ipanalangin niya rin po si Denise. Panalangin niya po ang pamilya niya. Kami po kasi, wala na kasi si Denise. Nung una po, tuwing Biyernes kami ng gabi, nagsashabat o nagre-Erev Shabbat. Ngayon po, kaming dalawa na lang ni Nanay Ana. So, umaga po ng Sabado, doon po kami nagsashabat. So, kapag ka po kayo ay tumawag sa amin ng Sabado ng umaga, minsan hindi po namin kayo nasasagot. Magte-text kayo sa amin ng Sabado ng umaga, hindi po namin masasagot. Pero kung gusto nyo pong sumama sa amin, tuwing
tuwing Sabat namin, pwede kayong pumunta sa bahay namin. Sabihin nyo lang sa amin para maihanda namin kung ano yung kakainin natin doon sa ano. Ha? Ha? Pwede rin kayo magdala ng breakfast o sama-sama tayo doon. Pwede tayo mag-fellowship, mag-bonding, no? Yan po ay oras ng ating bonding, oras ng prayer time natin ng buong pamilya. Kung wala po kayong pamilya, wala kayong kasama sa bahay, pwede naman po kayong sumama sa ibang pamilya. Pwede kayong sumama sa amin, kung gusto niyo po sa amin, para makita niyo kung paano po kami gumising. We walk up this. Ang ano po namin, Erev Shabbat, ang Shabbat po namin tuwing Sabado, isa nagsisimula po kami ng alas 9:30 po ng umaga. 9:30 ng umaga. Inaabot po kami siguro mga 1 hour mahigit. Ganun lang po yun. Sabihin niyo lang po sa amin kung sasama po kayo sa aming Shabbat. Paghahanda po namin kayo ng kakainin. Ipagbubukas po namin kayo ng bintana at ng pintuan. So, yan po yung ating Erev Shabbat. Ekev. Ibig sabihin, as a consequence. Meron pong consequence. Kalalabasan. Good and bad consequences. Consequences, either good or bad. Pero, purihin po ang Panginoong Diyos. Basahin po natin yung mga talata po yan. Sige po, tumayo po tayong lahat. Sabihin po natin yan sa ating katabi, lalo tayong pagpalain ng Diyos. Sa ating financial, material, physical, emotional, higit sa lahat, sa ating spiritual, magpakabanal tayo. Yamang ang ating Diyos, na pumili, tumawag sa atin, nagpala ay Diyos na banal. Magpakabanal tayo sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Sabihin po natin sa ating katabi, mahal na mahal kita. Yan. Padama natin yung ating pag-ibig dyan sa ating mga katabi. Yakapin po natin yan. Masahin nyo sa likod. Imas nyo ang likod. Pisilin nyo ang bilbel. Kung puro bilbel, panalangin nyo matanggal ang bilbel. O kaya naman, panalangin nyo lumipat sa inyong bilbel. Kung walang bilbel, panalangin nyo magkabilbel. Yan. Hallelujah. Yan. Thank you, Lord. Galing na si Joaquin. Amen. Amen. Sige po. Kung meron po kayong prayer request, meron po kayong gustong ipanalangin, text nyo lang po ako o i-message nyo po ako doon sa aking page. Okay po? Okay po? Tulad po ng ginawa ni Ate Rose, na may sakit yung kanyang beloved son na si Joaquin. May ubo at sipon. Purihin ang Panginoong Diyos. Iba sa inyo, kung gusto nyo may panalangin po kayo, I am willing to pray for you. Sige po, taas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Magpasalamat po muna tayo sa Diyos. Buksan natin ang ating bibig. Sige po, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Kahit wala pa yung ating hinihiling, pasalamatan na natin siya. Kahit wala pa yung kagalingan, pasalamatan na natin ang Diyos. Pasalamatan na natin siya. Sapagkat ang pasasalamat sa ating Panginoon ay pagbubukas ng gate ng ating Panginoon at pagbuhos ng kanyang pagpapala sa atin. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat po sa iyong banal na salita, O Diyos, na nagbigay sa amin ng kalakasan, ng aming katatagan sa aming pananampalataya. Salamat po ng maraming, O Diyos, sa mga ginawa mo at patuloy na gagawin mo pa sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na mabuti, Diyos na mapagpala, Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang doon ngayon at magpakailanman. Salamat po, Panginoon, sa aming pamilya. Salamat po sa aming mga nakatabi ngayong oras na ito. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos at kumikilos sa aming mga buhay. Sambahin ka, luwalatiin ka, parangalan ka, O aming Ama, aming Diyos. Salamat po ng maraming. Hallelujah. Ito po ang deklarasyon ng salita ng ating Panginoong Diyos sa Numbers chapter 6, verses 24 to 26 in Hebrew words. Yevarikeka Adonai Vishmerika. Yaer Adonai Panavileka Vekoneka.
Yisa Adonai, Panaveleka, Biasemlika, Shalom. At sumati nawa lahat ang pag-ibig, pagpapala, pag-iingat ng ating Panginoon. Patuloy na magliwanag ang kanyang mukha at biyayaan tayo ng Diyos ng lubos-lubusan. Patuloy na itoon ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan tayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman hanggang sa muli niyang pagbabalik upang kunin ang lahat ng naging tapat at banal at dalhin doon sa kanyang piling magpakailan pa man at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! And Amen! God bless you all. Thank you, Lord. Continue to pray for us.